Hi guys! Welcome to our YouTube channel. Ngayon ay ipapakita ko naman po sa inyo ang pag-propagate namin ng tanim namin na snowdrift. Kaya watch out guys until the end of this video. So ayan guys, uumpisahan na natin ang pag-propagate ng ating snowdrift. So nakikita ninyo na mula sa nag-iisang snowdrift ay naging 4 na po ito. So ang first ko po na ginawa is in-uproot ko po yung plants to make sure na makikita ko na maraming roots na yung sa ilalim at saka mahahati ko sila ng tama. So ayan, nagawa ko siyang 4 na putol. It is one way on how to propagate your philodendron plants the fastest way. Titingnan natin kung naging successful ba yung ginawa ko na pag-propagate ng plants na ito. I hope na sasamahan nyo ako guys at i-observe natin kung magiging successful ba ito. Tara guys, itanim na natin ang mga ito. So, kailangan nakahanda na yung ating lupang pagtataniman. Yung aking lupang pagtataniman ay pinaghalong rice hull at saka matabang lupa or yung tinatawag nilang bugaso. So, ito na po. Ayan, magtatanim na tayo guys. So, kung makikita ninyo guys, kung paano ko itinatanim. So, ayan. Dapat ingatang mabuti yung mga roots kasi yan yung magdi-determine kung mabubuhay ba yung ating itatanim na plant. So, yun. Observe nyo lang guys. Ayan, nilalagyan ko na ng lupa yung ating black cellophane. So, tandaan natin, dapat hindi po puno yung ating black cellophane para may space pa tayo para sa kanyang roots. So yan po, kung makikita ninyo, may space pa po yung roots para mai-arrange po natin siya ng mabuti sa ilalim. Pag na-arrange natin siya ng mabuti, ayan po, make sure na nasa center po yung plants and then atin na po siyang tatabunan na po natin yung kanyang roots para kakapit na po siya sa pot na kanyang kinalalagyan. Ayan po, punuin na lang natin guys. So kung mapapansin niyo, hindi ko po pinipress yung gitna talaga ng base ng tanim kasi kung mapapansin niyo, nandyan yung roots. So pag pinrest po natin siya ng malakas sa gitna, syempre yung mga roots po niya ay mapuputol din. Kaya yung ginawa ko, yan parang ginashake ko lang yung pot para yung lupa pupunta po sa ilalim hanggang sa maayos na po siyang nakakatayo yung ating nilagay na plants. So ayan nga guys, maayos nang nakakatayo yung ating unang top part na cut. So pupunta na tayo sa ating pangalawang cut. Napapansin natin na napakaikli lang yung cut natin. So make sure na sa ating pagtanim dito, yung pinaka up ng cut natin ay hindi po dapat nakalublob o nakabaon sa lupa kasi may tendency na yan ay mag-rot po siya, yung magro-root rot na yung sabi nila, yung malalanta po yung plants. And to the information of everyone pala, yung cut na ginawa natin kanina, yung pagkatapos nating i-cut yung plant, kailangan lagyan po natin siya ng diethane. Kung makikita ninyo, may parang namumuti na yung cut natin kasi nilalagyan ko po siya ng diethane. Yung diethane po ay fungicide po yun siya, na nakakatulong po yun siya na hindi po yung hindi
maiwasan po yung pag-root rot or yung mag-rot siya. So yan, hindi po nakabaon yung kanyang dulo, at nilagyan naman po natin ng lupa na mag-support sa plant para hindi po siya matutumba. So yan po. So that's our second cut. May two leaves po siya. So hopefully mabubuhay po ito. Ayan, ayusin lang po talaga natin, lagyan natin ng lupa, hindi pinipress yung gitna o yung base ng plant kung saan yung kanyang roots. Ayan guys, punta na tayo sa pangatlong plants natin itatanim. Ganun pa rin po ang proseso natin gagawin. So ayan, nakikita ninyo, tinatanim ko na po. Dito na part, bali nakita ko na maliit yung pot na pinagtaniman ko at saka may tendency na matutumba yung plant, kaya nilagyan ko siya ng kahoy na susuporta sa kanya na makatayo ng maayos at hindi ito matutumba. Kaya yan po yung ginawa ko. So you can do that also para yung tanim ninyo hindi po matutumba if ever maliit yung paso. Ito naman yung pang-apat nating cut na itatanim, yung panghuli. Guys, tapos na nating itanim ang ating apat na cut ng snowdrift philodendron. So ang susunod nating gawin, kailangan itong plants na bago lang natin itinanim, hindi muna natin ito ilalagay sa lugar na nauulanan or nababasa ng tubig. Kailangan sa lilim muna ito para mabigyan siya ng pagkakataon na mag-heal pa yung sugat ng plant at hindi po siya maru-root rot. So hindi natin siya ilalagay sa open area na kung saan pwede silang mauulanan. Ayan guys, flexing some of our philodendron plants na nasa open area na. Ayan guys, so muli nating binalikan yung ating mga itinanim na cut na philodendron snowdrift. So nakikita natin may dalawa siyang nodes or dalawang sprout. Ito wala talagang nakikita na anak na sumibol, so wala. Yung pangalawa, ayan yung pangatlo, yung one leaf natin, makikita natin meron siyang isang anak. Ayan po guys, ayan, wow, napaka happy naman. So meron na tayong tatlo. Yan, napakaganda pong pagmasdan guys, na very successful yung nagawa natin. Ayan guys, ito yung akala natin wala, at salamat na lang sa puppy na nakasira nito kasi nakita ko na meron pala siyang anak sa ibaba. Hindi nga lang natin nakikita kasi nasa baba masyado. So salamat pa rin ako sa puppy na nakasira nito eh. So ayan, nakita ko na meron pala siyang dalawang babies sa loob. Ayan, pinatawad na natin yung puppy na nakasira nito at saka muli naman natin itong itatanim. Ganun pa rin proseso. Ayan, so very happy tayo ngayon kasi lahat ng ating cut ay meron talagang mga babies. So kung bibilangin natin, dalawa, 6 at saka isa, so 7 lahat ang babies ng ating apat na cut. So yun guys, ayan, check natin, ito yung pang-apat, so may dalawa din siyang babies.
few months later guys, so muli po nating binalikan. So ito po yung nangyari sa ating mga itinanim na cuts. Ayan po, may isa na, lumaki na yung isa at may 4 siya na sprout itong isang pot na ito. Ayan po. Wow, ganyan na po yung ating philodendron snowdrift. Okay, ito naman yung pangalawang pot. Ayan, so isa lang din yung makikita natin na malaki yung natubo niya. Ayan, pero meron pa siyang isa pang sprout na maliit pa. Next is yung pang third at fourth natin na cut. Ayan, so isa lang din siya guys. Yung isa is 2. Ayan guys, so masasabi nating successful yung journey ng ating pagtatanim ng cutting natin ng ating philodendron snowdrift. So maraming salamat guys sa inyong pagsubaybay at pagsuporta.